Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo niway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Nagbibigay papuri tayo sa Ama at Anak at Espiritu Santo na siyang punot dulo ng ating buhay. Sa banal na sandatlo, nakita natin ang hiwaga ng pagkakatawang tao ng Diyos at kanyang pagliligtas. Nilikha tayo ng Diyos at sinugo niya ang kanyang bugtong na anak upang iligtas tayo sa pagkakasala. Isinugo naman ang Espiritu Santo upang patuloy na maghatid ng kaligtasang tinamo ni Kristo para sa lahat ng tao, sa lahat ng dako at sa lahat ng panahon. Mga kapatid, sa pagkakataong ito, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa Mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka, ipinagdaralan, sinasamba ka agay sa dakila mong kalwalhatian. Panginoong naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu sa walhati ng Ama. Amen. 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 Manalangin tayo. Diyos na totoo at tao namang totoo, Panginoong naming Jesucristo, Ama naming mapangyarihan, sa iyong pagsusugod sa salitang Diyos na totoo at maasahan, at sa pagbibigay mo ng Espiritong nagpapabanal sa sanlibutan, ipinahayag ang iyong kahiwagaang dakila sa sangkatauhan. Sa pananampalatayang aming ngayong ipinagdiriwang, ipagalog mo ang aming maidangal, ang 3 persona sa walang hanggang kadakilaan, at aming sambahing lubusan, ang iyong isang pagkadiyos sa mahal na kapangyarihang, sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ipinakilala ng Diyos ang kanyang sarili sa mga Israelita bilang natatangi at walang katulad, ngunit malapit sa kanyang bayan. Hinihikayat ni Moises ang bayan na maging tapat sa Panginoon at tuparin ang kanyang mga utos. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio.
Sinabi ni Moises sa mga tao, isipin ninyo kung may naganap ng tulad nito, nasaksihan o nabalitaan man lamang mula ng likhain ng Diyos ang daigdig. Maliban sa inyo, sino pa ang nakarinig sa tinig ng Diyos mula sa haliging apoy at nanatiling buhay? Sinong Diyos ang naglabas ng isang buong lahi mula sa isang bansa upang maging kanya sa pamamagitan ng pakikipagsubukan ng kapangyarihan, ng kababalaghan, nagdigbaan, at ng makapangyarihang mga gawa, tulad ng ginawa ng Panginoon sa Ehipto. Dahil dito, dapat ninyong malaman na sa langit at sa lupa'y walang ibang Diyos liban sa Panginoon. Kaya nga, dapat ninyong sundin ang kanyang mga utos at tuntuning sinasabi ko sa inyo ngayon. Sa gayon, mapapanuto kayo at ang lahing susunod sa inyo. Magtatagal kayo habang panahon sa lupaing ibinigay niya sa inyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy tapat sa kanyang salita at maasahan ang kanyang ginawa. Minamahal niya ang gawang matapat, ang pag-ibig niya sa mundo'y laganap. Sa utos ng poon, nalikha ang langit, ang araw, ang buwat, talang maririkit. Ang buong daigdig sa kanyang salita ay pawang nayari, lumitaw na bigla. Ang may takot sa Diyos at nagtitiwala sa kanyang pag-ibig ay kinakalinga. Hindi babayaang sila ay mamamatay kahit magtaggutom, sila'y binubuhay. Ang ating pag-aasa'y nasa Panginoon. Siya ang sanggalang natin at katulong. Ipagkaloob mo ng aming makamit, O Poon, ang iyong wagas na pag-ibig. Yamang ang pag-asay sa iyo nasasalig. Ipinaalaala sa atin ni San Pablo,
na kumikilos ang tatlong persona ng santatlo sa ating kaligtasan. Nagiging mga anak tayo ng Diyos at tagapagmanang kasama ni Kristo sa Espiritong nagbibigay sigla sa atin. Pagbasa mula sa sulat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos, sapagkat hindi kayo tumanggap ng Espiritu ng pagkakaalipin upang muling matakot. Ang tinanggap ninyo ay espiritu ng pagiging anak. At ito ang nagbibigay sa atin ng karapatang tumawag na, Ama, Ama ko. Ang espiritu nga ang nagpapatotoo kasama ng ating espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. At yamang mga anak, tayo'y mga tagapagmana ng Diyos at kasamang tagapagmana ni Kristo. Sapagkat kung tayo'y nakikipagtiis sa Kanya, tayo'y dadakilain din kasama niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Dakila ang amang mahal, anak, espiritong banal, noon, ngayon, kailan paman. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa'yo, Panginoon. Noong panahon iyon, ang 11 alagad ay nagpunta sa Galilea, sa bundok na itinuro sa kanila ni Jesus. Nang makita nila si Jesus ay sinamba nila, bagamat may ilang nag-aalinlangan. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Binyagan ninyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo at turuang sumunod sa lahat ng pinag-uutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang gabi sa inyo mga kapatid. Ngayon po, pinagdiriwang natin tinatawag na Trinity Sunday o dakilang kapistahan ng tatlong persona sa isang Diyos. Tanong, classic, ilan ang Diyos na sinasamba natin? Ilan po ba? Isa? Dalawa? Tatlo? Kaya natin yung mga bata kanina eh. Isa, tatlo, apat daw. O, diba? Naging apat eh, no? O yan, no? Yung bagay na yung halimbawa mga kapatid ay
Classic na question yan, and yet sometimes, pag tayo nang tinanong, napipipi tayo. Pwede akong lumipas sa kabila, mahina. So yung classic na question na yung mga kapatid ay patuloy na umalingaw-ngaw sa atin bilang mga Katolikong Kristiyano kung saan pinapahayag natin ang isang Diyos. Sa mundo na meron tayo ngayon, may 30 tinatawag na monotheistic religions. Ano yung three monotheistic? Sa Hudyo, mga Kristiyano, at sa mga Muslim. Yan. At tayo nabibilang sa tinatawag na Abrahamic race. Yan, ano? Bilang mga Kristiyano, Katoliko, ang ating pagpapahid ng pananampalataya na isang Diyos na may 3 persona, no? Persona. Ano ibig sabihin ng persona, no? Naalala ko na ako'y college pa, nabanggit ng isang pari na kasama namin. Pag sinabing persona, the sound of, no? The sound of persona, no? So may 3 persona, ibig sabihin, the sound of the Father is the Son. Dahil minsan sinabi ni Jesus na ako at ang Ama ay isa. No? At kung maalala ninyo, nung panahon na nagkita ang magpinsan si Jesus at si Juan Bautista sa ilog ng Jordan at binuhusan ng tubig ng pinsang si Juan, si Jesus. Ano nangyari? Nabuksan ang langit, di ba? At may tinig na narinig. Ganun din sa bundok ng Tabor kung saan nag-transfigured si Jesus. Sino kasama ni Jesus sa bundok ng Tabor na nag-transfigured siya, nagbagong anyo? May dalawa siyang kasama doon na mga great personalities ng Old Testament. Si Moses, taka si Elijah. Okay? Yan. Review lang, no? And then, common yung sinabi ng tinig, ang tinig ng Ama. Ito ang kinalulukdan kong anak, makinig kayo sa Kanya. Ayan, ano? So, on the sound of the Father, no, the Son, and the sound of the Son is the Holy Spirit. Dahil minsan, si Jesus during the Last Supper na, kung maalala din ninyo, sabi niya, lilisan ako, aalis ako, pero isusugo ko, isusugo ko ang Espiritong Banal para ituro sa inyo lahat ng mga itinuro ko at ipaalala sa inyo ang mga bagay na ginawa ko at mga sinabi ko. Ayan. Kaya mayroong procession ng ng mga persona. Okay? So yun, the sound of persona. Kaya tayo, halimbawa, sa ating bilang tao, din kanya may pamilya, pag nagsalita yung isang tao, minsan mayroon tayong reaction, parang kaboses niya nanay niya, Pag siya nagsalita, parang kaboses niya tatay niya. Di ba? May ganyan. Para bang sabihin, yung ugali parang ugali ng nanay mo. Ayan. Yung ugali mo parang ugali ng tatay mo. Kasi may kasarinlan. At bilang mga Katolikong Kristiyano tayo, may kasarinlan. At ang kasarinlan natin ay sa Diyos, Si isang Diyos na 3 persona. At saan natin makikita yan? Saan nangyari yung ganong klaseng eksena sa buhay natin? Ay walang iba, nung tayo ay nabinyagan. Nung tayo binigyan sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Yan ang bilin ni Jesus doon sa Ebanghelyo ng ating napakinggan sa chapter 28 ng Matthew. Yung statement na yan ni Jesus it is actually an affirmation sa pasimula. Pag sabing pasimula, sa English ay, in the beginning. Ibig sabihin, the Genesis. Doon sa Genesis 1:26, Okay. Pwede niyong i-check, i-google ninyo, Genesis 1:26. Doon yung makikita yung isang statement doon na, let us create man in our own image and likeness, imago Dei, ang wangis ng Diyos.
tayong tao, no? Kung saan itinalaga tayo ng Diyos na kawangis niya and binigyan ng dangal bilang kanyang mga anak. Na-affirm lalo yan nung tayo ay nabinyagan. Kaya mahalagang binyag. Lahat mo ba kayo binyagan? No? Nabinyagan ba kayo lahat? Of course, no? So, tayo binyagan sa ngalan ng Ama, Anak at ang Espiritu Santo. At ginagawa ng pare o ng diakono pa nabibinyag, no? Halimbawa, Jonathan, ikaw binibinyagan ko sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Kaya yung mga pangalan natin, mga kapatid, it is not anymore an ordinary name. Not anymore. Ang pangalan mo, kapatid, ay may tatak ng Diyos na makapangyarihan sa ngalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Sa ngalan ng Ama. Kung susuriin natin yung statement na yan, doon natin makita na isa nga ang Diyos na may tatlong persona. Dahil sinabi ni Jesus doon sa Ebanghelyo, sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Hindi niya sinabi niya, sa ngalan ng mga, ayun, di ba? Hindi eh. Kung sa English, no? Baptize them in the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Hindi niya sinabi na in the names. Oh. Kung pagsusuri doon sa banal na kasulatan, not in the names, plural, hindi. We have only one God, but in the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Isang magandang paraan din ng pag-demonstrate kung paano natin pagtatanggol yung pananampalataya natin sa isang Diyos na tatlong persona, na ibig sabihin isang Diyos pero isang kanyang substance, isang kanyang natura, nature, bilang Diyos. In practical way of demonstrating it, for example, sino dito mahilig sa Coke, soft drinks, taas sa kamay? Nahiya sila. O sige, i-update natin konti. Sino dito mahilig sa milk tea? Milk tea. Napangiti sila. Nila magtaas sa kamay, pero favorite nyo ano? O sige, mataas ang sugar. Kung may milk tea ka, kumuha ka ng 3 baso. Pag sinali mo sa 3 baso yan, isa lang ang content. No? Anong content? Milk tea. Kung soft drinks man yung Coke, Royal, o Sprite. No? Isa lang content, isa lang lasa niya. Pero, no? Sa 3 baso, isa lang siya. O halimbawa, itong isang papel na ito. Isang papel, isang substance ng pagkapapel. Itutupi mo siya ng 1, 2, 3. Isa lang siya. Papel. And yet, 3 tupi. Isang basic way to demonstrate kasi pag may nagtatanong sa atin, halimbawa gano'n. No? So, isang Diyos, isang substance, ang natura. Pero, tingnan natin, ano ba magandang kadahilanan ng Diyos na itinalaga tayo, hinirang niya, no? Saan natin huhugutin yun? Doon sa ating ding pagkakabinyag. Doon tayo bininyagan, mga kapatid, nung tinanggap natin yung tinatawag na katangian ng Diyos. Ayan. Anong katangian ng Diyos? Ito'y sumasalamin kay Jesus. Si Jesus, masasabihin the perfect revelation of the Father, ang ganap na pahayag ng Ama. Kasi minsan, halimbawa noon doon sa missionary journey ni St. Paul, nung siya missionary journey sa Greek, no? And then meron isa doong malaking bato. Doon nag-aalay yung mga paganong mga Griego nung araw. At umukit sila na isang mga kataga doon, nakalagay doon. No, this altar, no, actually dedicated to the unknown God. Itong dambanang ito ay nakatalaga, no, sa Diyos na hindi kilala, sa di kilalang Diyos. Kaya nakita ni San Pablo, sabi niya, oy, not anymore. Ang Diyos ay tunay. Tunay siya nagkatawang tao at meron siyang pangalan. Ano pangalan niya? Anong pangalan? Jesu Cristo. The risen Christ. Ang Jesus na muling nabuhay. May pangalan siya. Siya ang total manifestation and revelation pahayag ng Ama
na nasa langit. Minsan nga may isang kanta pa nga, no? Anong pangalan yung bang, ayoko, lumang kanta na ito eh. Yung, basically speaking mga kapatid tayo, mga naghahanap tayo ng Diyos. Pag tinanong mong, nasaan ang Diyos? Meron tayong immediate reaction. Hinahanap natin ang Diyos. No? Father, doon. Oh, okay. Pero, tingnan nyo, sa pasimula ng ating misa, no? At nagsimula ng sa ngalan ng Ama, Anak at ang Espiritu Santo, yun pong ating kasarinlan. At sinasabi ng halimbawa ng pare ng obispo na, sumainyo ang Panginoon, anyong intugon? At sumainyo rin. Nasaan ang Diyos? Nasa iyo, nasa akin, nasa atin ang Diyos. Dahil wangis nga tayo ng Diyos eh. Diba? Wangis tayo ng Diyos. Kasi kung babalikan natin yung Genesis, let us. Doon mo natin makikita ang Diyos, hindi sa solitary God, but it is a community, a communion, no? Let us create, no, man in our own image and likeness. Hinirang tayo, binigyan tayo ng dangal na kawangis ng Diyos. At yung katangian na yan, makita natin sa binyag na kung saan masabi natin, tinanggap natin yung tatlong magandang ating three characteristic of Christ. Unang-una, yung katangiang bilang mga maharlika. Ayan, royalty, kingly character. Pag sinabing kingly, maharlika, ano ba yan? Royal, ibig sabihin, ikaw ay isang inaangking, ay, minipad, buti, naisarado ka kayong bibig. May gamo-gamo na, ayan. So, ano nangyari? Anong nangyari sa gamo-gamo? Nawala tuloy ako. Ayun, no? Yung tinatawag na royalty, kasi tayo ay lahat ay naging mga anak ng Diyos. Itinuro sa atin ni Jesus yan, no? No minsan, sabi niya, ako at ang Ama ay isa. Kung sino mang sumasampalataya sa akin, bilin ng Ama, kami ay isa sa kanila. No, yan, no? Yun tinatawag na royalty, maharlika. Tayo ay mga tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Tagapagmana ng kaharian. Sino mga tagapagmana? Eh di yung mga heirs, yung mga tunay na mga anak. Diba? Kung kayo anak, tagapagmana ka ng iyong mga magulang. Meron kang inheritance. Tayo bilang mga anak ng Diyos, nabibilang sa malaking banal na angkan ng Diyos, at meron tayong Ama, tagapagmana po ang bawat isa ng buhay na walang hanggan ng kaharian ng Diyos. Yun po isang magandang katangian na pinagkaloob sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng binyag. Pangalawang katangian, may lilipad-lipad na naman. No? Yung tinatawag na priestly character, yung pagkapari ni Jesus, yung pagkapari niya. Pag sinabing pagkapari, tayong lahat, by virtue of our baptism, tinanggap natin tinatawag na common priesthood. No, common priesthood. Ano bang ginagawa ng isang pari? Kahit na tayo, bilang, di nito ito, ministerial priesthood to no? Mula doon sa common priesthood, nagdarasal tayo. No? Nagdarasal. Nagdarasal ba kayo? Of course. Sumasamba ba kayo? Yes. Ito yung ginagawa natin ngayon sa liturhiya. At tayo ay nagdarasal, may ipinagdarasal. Ayan. May tinatangi pagdasal. Tayo ay nag-aalay ng sakripisyo. Ayan. Yun ang katangian ni Jesus na binigay sa bawat isa sa atin sa pamamagitan ng binyag. Okay? Nag-aalay ng sakripisyo. Bakit nag-aalay ng sakripisyo? Kasi nagmamahal ang Diyos. Ang Diyos na sinasampalataya natin, sinasamba natin mga kapatid ay tunay na Diyos sapagkat hindi siya nangangailangan ng iba. Laging palabas sa Kanya. Sa English ay centrifugal, no? From the center, fuga, no? Ibig sabihin, mula sa sentro, palabas. Ang Diyos na sinasampalatayan natin, na sinasamba natin, ay hindi pakabig. Since ang Diyos natin ay Diyos ng pag-ibig,
palabas sa Kanya. Hindi niya kailangan ng anuman. No? Wala siyang kailangan. Kung ang Diyos natin ay may kailangan, hindi yon Diyos. Ibig sabihin, may kailangan siya eh. Since ang Diyos natin ay the divine providence, di niya kailangan laging palabas, kaya tawag doon ay pag-ibig. Sa Latin word ay caritas, charity. Yun, no? Palabas, hindi pakabig. Kaya yan, no? The profound demonstration ng Diyos na hindi siya pakabig, palabas mula sa Kanya dahil siya'y nagmamahal. Kaya niya magsakripisyo, mamatay dahil siya'y umiibig. Ganyan tayo kamahal ng Diyos. Amen? Isa pa magandang katangian, no, na tinanggap natin sa binyag, no, yung three katangian na yan, ay yung pagiging prophetic, propeta. Hindi manghuhula, hindi po yun. Ang ibig sabihin, tagapagtaguy ng katotohanan. Yung katotohanan na tayo ay mahal ng Diyos. Yung katotohanan na ang Diyos ay nag-alay ng lahat para sa atin. No? Namatay siya at muling nabuhay at patuloy na sumasa atin sa atin. Pagayong sinabi nga na sa Ebanghelyo, no? Ako'y mananatili sa inyo, kasama ninyo hanggang sa wakas ng panahon. That I will be with you until the end of time. In what way? Sa Eucharistia. Nourishing us sa tinapay ng buhay. No? So, isa pang magandang katangian nung pagiging propeta, yung ibig sabihin, tagapagtagoy ng katotohanan ng Diyos na mahal tayo at paglandas natin sa katotohanan na walang iba kundi ang Diyos na siya lamang ang pwede magbigay ng buhay na walang hanggan. Tagapagmana ng buhay na walang hanggan. May lumilipad, may lumanti, baka mga, kamikaze, no, mga suicide na gamo-gamo, okay? So, ano yung magandang katangian natin sa binyag? Priestly. Nalimutan na, no? Kailangan nyo ng sugar, kailangan nyo ng milk tea, no? Royalty, no? Yung pagiging mga kapamilya, angkan ng Diyos. Pangatlo, yung katotohanan, pagiging propeta, no? Mga kapatid, no? Tandaan natin ang Panginoon Diyos ay kailanman ay hindi magmamaliw sa kanyang pagmamahal. Ano man hilingin natin sa kanya, ibibigay niya. Bakit? Ito, binigay niya to. At ang bawat hininga na meron tayo, galing sa Diyos. Subukan mong takpan ang iyong bibig at iyong ilong. Magpupumiglas ka. Bawat hininga, no, ay buhay na galing sa Diyos. Ganyan kamahal. Pag walang hininga na yan, yung tinatawag na ruwah, no? Dahil mahal tayo ng Diyos na mamagitan siya sa pamamagitan ng pag-ibig, binibigay niya lahat para sa atin. Kaya mga kapatid, sa pagpatuloy natin banal na misa, tanungin natin, sino tayo sa Diyos? At sino at ang Diyos para sa atin? Siya ang lahat. Sabi nga ni St. Francis of Assisi, sabi niya, my God and my all. Siya ang lahat sa akin. Deus, meus, et omnia. No? My God and my all. Wala na siyang hahanapin sapagkat pag meron kang Diyos sa iyong buhay, meron kang lahat. Pag tinanggap mo sa Jesus sa banal na komunyon, meron kang lahat. Our God is a personal God. Ang Diyos natin ay Diyos ng bukluran, communion, makipagrelasyon. Yan ang ating Diyos. Patuloy na nakipag-communicate, nakipag-ugnayan. Yan ang ating Diyos. At bilang salamin at imahe ng Diyos, tayo din ay nakipag-ugnayan, nakipagbukluran. Kaya sa banal na komunyon, may tinatawag na common union of persons. Communion. Na? Common union of person, my personhood, and the persons of one God. Before I end, misa mahirap ka intindihin itong Blessed Trinity. Mahirap talaga yan. Pero, don't you worry, madali na din. Misa nga, may isang ama ng simbahan. Kilala niyo si San Agustin, no? The Saint Augustine minsan naglalakad sa dalampasigan. May nakita isang bata. Yung bata, gumagawa ng hukay sa tabi ng dagat, no? Hinukay. Tapos, gagawa siya ng balon.
And then, tatakbo siya sa dagat, no? Lalagyan ng tubig yung kanyang timba at ibubuhusin yung tubig, dagat, doon sa balon. Pag nilagay mo yun, ang mangyayari sa tubig doon sa balon na sa buhanginan, mawawala, di ba? And then, dadating yung alon, pantay uli. No? Sabi ni San Agustin, may, may tama itong batang ito. No? Sira yata itong batang ito. Teka, lapitan ko nga. No? Hoy, bata. No? Hoy, iho. Sira ka ba? Gagawa-gawa ka ng hukay niyan, gawa ka ng balon, kuha ka ng tubig, bubuhos mo diyan, tapos gagawin ano, pantay uli. Eh, sira ka, no? Sabi ng bata, eh, sira ka din eh. Bakit? Eh, ikaw pinipilit mo ilagay sa utak mo ano ang Trinidad ng Diyos sa lumikha ng sanlibutan. Eh, at napipi siya, no? O nga, no? Pero ang Trinidad ng Diyos, kagaya ng na-demonstrate natin kanina, hindi mo kailangang hanapin sa labas. Labas sa iyo. Nasa sa iyo. Ha? Mga kapatid, ha? Kaya anumang hiningin natin sa Panginoon Diyos, dahil ikaw'y wangis niya, ibibigay niya. Nga lang, sabi ng Ama, no, itong aking nalulukdan, makinig kayo sa Kanya. Listen to Jesus. Sumampalatay sa Kanya at hindi kayo magsisisi. Buhos langit ang biyaya sapagkat ibibigay ng Diyos lahat. Hindi siya magtitipid. Ibibigay niya lahat. Ang Kanyang pagka-Diyos. Sapagkat ayun ang naisin ng Diyos, no, for us to participate in the divine communion. God really wanted us to participate in the divine life bilang Diyos. Kaya tayo din, paano tayo makakabahagi doon sa buhay ng Diyos na yan? Ito, ginagawa natin. At pagtanggap sa banal na komunyon, no? Si Jesus ang tinapay ng ating buhay. Dahil pagdating ng panahon, paano tayo makakabahagi sa buhay na walang hanggan pag tayo namatay? Unless, sabi ni Jesus, eat my flesh and drink my blood. Kasi ginawa ng Diyos yan para mapag-participate siya sa ating abang kalagayan sa natura nating tao bilang putik lupa. Limited na nilikha ng Diyos. Para pagdating ng panahon, no, tayo din ay makiisa doon sa buhay Diyos sa magpakailanman. Tandaan natin yung konteksto ng ating nabasang ebanghelyo. Ito yung bago umakyat si Jesus sa langit at bago siya maluklok sa kanan, no, ng amang makapangyarihan. Ibig sabihin, dadalhin ni Jesus, dinala ni Jesus yung ating naturang bilang tao at naidulok niya sa kanan ng Ama para tayo ay magkaroon talaga ng destination, no? Ang sinasabi na makalangit na tahanan ang buhay na walang hanggan. At sa pamamagitan ng binyag, mga kapatid, doon po ipinunla ng Diyos ang binhi ng kawalang hanggan sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Tayo po tumayo at sama-sama po natin pahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya na lang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may katlong araw na buhay na magmuli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulat paririto at hukom sa nangabubuhay at namatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. ang Diyos Ama ang tagapaglikha. Ibinigay niya sa atin ang kanyang anak upang maging buhay at kaligtasan natin. Manalangin po tayo at sa patnubay ng Espiritu Santo ang ating pong itutugon. Panginoon, dinggin mo ang iyong sambayanan. Panginoon, dinggin mo ang iyong sambayanan.
Nawa ang simbahan ay maging daluyan ng kapayapaan at pag-asa para sa lahat ng tao. Manalangin tayo. Panginoon, digin mo ang iyong sambayanan. Nawa ang mga pinuno ng simbahan ay makinig sa tinig ng Espiritu Santo upang magabayan nila ng mahusay ang mga mananampalataya. Manalangin tayo. Panginoon, digin mo ang iyong sambayanan. Nawa ang mga pinuno ng pamahalaan ay maging masigasig sa pagpapatupad ng mga programa at mga kalakaran para sa mga dukha at mahihirap. Manalangin tayo. Panginoon, digin mo ang iyong sambayanan. Nawa ang mga relihiyoso at relihiyosa ay maging tapat sa pagsasabuhay ng salita ng Diyos sa lahat ng panahon. Manalangin tayo. Panginoon, digin mo ang iyong sambayanan. Nawa ang lahat ng mga yumao ay makapasok sa walang hanggang kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, digin mo ang iyong sambayanan. Sa katahimikan, ipanalangin po natin ang lahat ng intensyon sa misang ito at isama na rin po natin ang ating personal na hiling. Manalangin tayo. Panginoon, digin mo ang iyong sambayanan. Ama, turo mo kami maging masayang pamayanang nagmamahalang tulad ng banal na Santa Tlo. Patuloy nawa kaming mapag-alay sa iyo ng lahat ng papuri, karangalan at kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Amen. Sitayo po.
Manalangin kayo mga kapatid, mapaghahain natin ay kalukdan ng Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, gawin mong banal ang mga alay na aming inihanda. Ngayong aming sinasamba at sinasambit ang ngalan mong dakila. At pakundangan sa mga alay na ngayon nasa dambana, kami naway maging laging nakalaan sa iyong adhika sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming mapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan kaysa ng iyong anak at ng Espiritu Santo. Ikaw ay iisang Diyos ng pinapanginoon ng mga tao. Ang iyong anak at Espiritu ay hindi na iba sa pagka-Diyos mo. Ano pat, kahit tatlo'y iisang Diyos na totoo. Ang kadakilaan mong ipinahihiwatig upang aming panaligan ay siya rin naming sinasampalatayanan tungkol sa iyong anak at Espiritong Banal. Bagamat may tanging pag-iral ang bawat isa, isang Diyos pa rin ang aming sinasamba. Sa kapangyarihang taglay at walang pagkakaiba. Kaya, kaysa na maanghel na nagsisiawit ang papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, Diyos ng walhati ang langit at lupa, sana, sana, sa kaitaasan, pinagpala narito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa pagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain, bilang pagkain inumi, pinagsasaduhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan.
Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Roberto na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga patid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, kaysa nakabiyak ng kanyang puso si San Jose, kaysa na mapusto ng lahat ng banal sa Maximiliano Maria Colbe, San Francisco sa Taclara ng Asis, San Antonio ng Padua, San Jose ng Cupertino at Beato Bonaventura na Potenza na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili naman nakakagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahay ko natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa, para nang sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng naming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo.
sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu-Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Kung hayon mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala, pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan, peace, peace, peace. Sarap na ito. Nakatawa sa likod na ito. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Diyos pa, sa buhay na walang hanggan. Spiritual Communion. Mahal kong Jesus, nananampalataya akong ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita sa lahat at nagnanais akong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Bagamat hindi kita matatanggap bilang isang sakramento sa ngayon, naway bumisita at manatili ka sa aking puso. Niyayakap ko ang iyong presensya at nakikipagkaisa ang buong pagkatao ko sa iyo. Huwag mo sanang hayaang mawaglit ako sa iyong piling. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, mapakinabangan nawa ng aming buong katauhan. Ang pagtanggap namin sa mabanal na pinagsaluhan at ang aming pagsamba ng may pananampalatayang lubusan sa tatlong persona ng isang Diyos lamang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po sandali para sa ating parish announcement. Magkakaroon po tayo ng ikalawang koleksyon para po sa pangangailangan ng ating mga seminarista. Inaanyayahan po ang mga kabataang lalaki, edad 18 hanggang 35, na makiisa sa search-in program ng Order Franciscan Minor Conventual o OFM Conventual sa darating na ikatatlo ng Hunyo ng taong kasalukuyan. Ang layunin ng programang ito ay upang matuklasan ang iyong bokasyon para sa pagpapari at sa relihiyosong buhay. Sa mga interesado, makipag-ugnayan po lamang sa Vocation Director ng OFM Conventual sa numerong 0961-179-4547 at 0968-601-1217. Maraming salamat po. Pagkatapos ng Mayo po, this coming Friday, magkakaroon tayo ng Santa Cruzan, no? Inayayahan ko yung pakibahagi nyo sa yung panghuling araw para sa Flores de Mayo, Santa Cruzan. So, yun magaganap po yan sa gabi after po ng 6 p.m. Mass, no? And then, lahat ng mga sagala, lahat mga mag-participate, mag-isimba muna, and then tutuloy sa posisyon. Then pagdating sa pinakadulo, sa simbahan pa rin, na at merong doon nagagapin yung blessing. Okay? And also din, in addition doon sa sinabi ka kayo na, there's an invitation sa mga kabataang lalaki na gustong maging katulad namin mga Franciscano Conventual, nagpang-recruitment. Yan, para dumami ang ating lingkod sa pagpapahayag ng salita ng Diyos, yumapak, sa yapak ni San Francisco, sa kanyang halimbawa, sa pagtugon niya sa Diyos, ang salita ng Diyos na nagatawang tao. This coming June 3 po yan. Kung meron ngayong pamangkin, anak, o apo na mayroong interest, kayo ba mga sakristan, just in case, welcome kayo. Okay? Subukan ninyo isang option ng buhay, ng paglilingkod. Tayo po tumayo at sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Magsiyo kayo at habang ginagawad po ang mabasbas,
Ama namin mapagpala, pamalagi mo kaming matapat sa pag-isikap, mabuhay sa diwa, na pinagdiwang ng paghahain ng katubusan na nagpapanibago sa aming pag-iiral upang panabikan namin ang iyong mga kaloob na may pag-aakay sa amin sa kalangitan. Sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. At ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo ay manaog nawa at mamalagi sa inyo magpa sa walang hanggan. Amen. Tapos na po, pagdiriwang natin ang banal na misa, kumain tayo sa kapayapaan ni Kristo para sa mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos.